ay si Maite Almira C. Corpus, Grade 2 St. Aloysius, at ikukwento ko po ang alamat ng pinya. Ang alamat ng pinya. Sa isang malayong kabukiran ay may nakatirang mag-ina, sina Aling Rosa at si Pinang. "Anak, sana ay matuto ka ng mga gawaing bahay," ang sabi ni Aling Rosa. "Alam ko na po yan, inay," sabi ni Pinang. Pero ang totoo ay wala siyang alam sa mga gawaing bahay. Masakit sa loob ni Aling Rosa ang nakikitang katamaran ni Pinang. Isang araw, nakasakit si Aling Rosa at hindi siya makatayo. "Pinang, magluto ka na, anak," sabi ni Aling Rosa. Nagdadabog na sumunod si Pinang sa ina. "Inay, nasan ba ang sandok? Nasan ang kaldero?" "Naku, Pinang, sana ay magkaroon ka ng maraming mata para makita mo lahat ng hinahanap mo." Gumaling si Aling Rosa pagkalipas ng ilang araw. "Pinang, nasan ka ba? Napakagulo at napakadumi ng bahay." Walang sumagot sa kanya. Nagtanong din siya sa kapitbahay pero walang makapagturo sa kanya kung nasan ang anak. Malungkot siya umuwi sa bahay at naisip niya pumunta sa kanilang taniman. Bigla niya nakita ang kakaibang halaman na may matulis na dahon. Inalagaan niya ang mga ito. Lumipas ang araw at tuluyan nang hindi nakita si Pinang. At ang halaman ay nagbunga na parang isang ulo na may mga mata. Naisip niya bigla ang huling sinabi niya sa anak. Nadinig siguro siya ng mga diwata. Tinawag niyang Pinang ang prutas bilang pag-alala sa anak. Ito ay naging pinya sa pagdaan ng panahon.